Zaria's point of view. 28 taong gulang na ako at halos 10 taon ko nang itinuring na pangalawang tahanan ng Dubai. 18 pa lamang ako ng mga hasakong mga ibang bansa dahil alam kong walang mangyayari sa buhay namin kung mananatili lang ako sa probinsya at maghihintay na kusang bumuti ang sitwasyon namin. Namatay ng maaga ang papa ko kaya't si Mama Gloria ang nagsumika para mapalaki kaming tatlong magkakapatid. Ngunit habang tumatagal, lalo kaming nahihirapan. Hindi sapat ang kinikita niya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. At kahit anong tipid namin hindi pa rin umaabot ang pera hanggang katapusan ng buwan. Kaya't nang may recruiter na dumating sa bayan namin at naghahanap ng domestic helper para sa Dubai, hindi na ako nagdalawang isip pa. Maraming tumutol noon lalo na si Mama dahil ayaw niya akong mapalayo sa kanila. Pero nagpumilit ako. Alam kong mahirap ang buhay sa ibang bansa pero mas mahirap para sa aking makita silang naghihirap araw-araw. Habang ako, walang ginagawa. Kaya isang umaga sumakay ako ng eroplano habang umiiyak si Mama at mahigpit akong niyayakap ng dalawa kong nakababatang kapatid na sila Bea at Mark. Ate, wag mo kaming kalilimutan Umiiyak na sabi noon ni Bea na 12 anyos pa lamang. Napangiti ako kahit umiiyak na rin ako. Bakit ko naman gagawin yun? Kayo nga ang dahilan kung bakit ako aalis Mahal na mahal kayo ni ate, kaya't gagawin kong lahat para maiahong kayo sa hirap, okay? Bahala na kung ano man ang naghihintay sa akin doon, pero sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay natin. Niyakap naman ako ni Mark. Pangako ate, mag-aaral ako mabuti para hindi masayang ang paghihirap mo. Pinunasan ko ang luha niya. Parang ayoko na ngang umalis sa araw na yon ngunit alam kong mas magiging maginhawang buhay namin kung tatatagan ko ang loob ko. Kailangan mo talagang mag-aral ng mabuti dahil ayokong habang buhay kang mahirap. Kapag nakatapos ka, ikaw naman ang tutulong kay Mama, ha? Tumango siya ng paulit-ulit. At sa loob ng 10 taon, yun ang pinangahawakan ko. Sa Dubai, hindi naging madali ang lahat. Maraming beses akong napapagod, maraming beses akong nangulila, at maraming pagkakataon na gusto ko nang umuwi. Habang ibang kaedad ko nagkakaroon na ng sariling pamilya, nagkakaroon ng nobyo at nag-e-enjoy sa buhay, ako naman abala sa paglalaba, paglilinis ng bahay, at pag-aalaga ng mga anak ng amo ko. Pero hindi ako nagrereklamo dahil sa tuwing makakatanggap ako ng tawag mula Pilipinas, nawawala ang lahat ng pagod ko. Ate, salamat nakabili na tayo ng bagong bubong. Ate, bayad na yung tuition ko. Ate, salamat kasi hindi na kami naghihirap. So tuwing maririnig ko ang mga salitang yon, pakiramdam ko sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Hindi ako bumibili ng mamahaling gamit para sa sarili ko. Hindi ako nagbabakasyon. Hindi rin ako bumibili ng alahas o branded na bag kahit kaya ko naman. Ang lagi kong iniisip ay ang pamilya ko. Kung may sobra akong pera, ipinapadala ko agad yun sa Pilipinas. Kapag may bonus ako, ipinapadala ko rin. Kapag may overtime pay ako, pinapadala ko pa rin. Minsan nga tinatanong ako ng amo kong si Madam Aisha kung bakit hindi ako marunong gumastos para sa sarili ko. Zaria, why are you always sending your money home? You work hard. You should buy yourself something. Napangiti lang ako. My family is my happiness. Napailing siya. You always say that. Because it's true, ma'am. At totoo naman talaga. Kahit malayo ko sa kanila, pakiramdam ko kasama ko pa rin sila araw-araw. Kaya nang makatanggap ako ng tawag isang gabi mula kay Bea habang naghahain ako ng hapunan para sa pamilya ni Madam Aisha, agad akong kinabahan dahil umiiyak siya. Ate! Napahinto ako sa ginagawa ko. Bakit? Anong nangyari? Humihikbi siya habang nagsasalita. Ate! Si Mama! Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano nangyari kay Mama? Nasa bahay lang siya pero ilang araw na siyang hindi kumakain. Palagi siyang nahihilo at ang sabi ng doktor, may chance daw na malubha ang sakit niya. Pakiramdam ko nawalan ako ng lakas. Nadadala ba siya sa ospital?
Hindi pa. Bakit hindi pa? Kumagat siya sa labi bago sumagot. Kulang ang pera. Kulang ang pera? Kapapadala ko pa lang nung nakaraang buwan na. Ate, marami kasing nagastos. Hindi na ako nagtanong pa. Sa isip ko noon, baka talagang nagkasabay-sabay ang gastusin nila. Pagkatapos ng tawag ay agad akong lumapit kay Madam Aisha. Nakaupo siya noon sa sala habang nanonood ng telebisyon. Pagkakita pa lang niya sa akin ay agad na siyang nag-alala. Zaria, why are you crying? My mother is sick. Agad niyang hinawakan ang kamay ko. Oh my goodness, is she okay? I don't know. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan na akong napaiyak. I want to go home. Please, Mom, I'm begging. It's my first time in my 10 years here to go home. Niyakap niya ako. Then go home. But my contract is... Forget your contract. Family is more important. Mas lalo akong naiyak. Sa loob ng 10 taon kong pagtatrabaho sa kanila, itinuring na nila akong bahagi ng pamilya nila. At ngayon, handa nila akong pauwiin kahit biglaan. Makalipas ang 1 linggo'y tuluyan na akong nakauwi ng Pilipinas. Habang nasa eroplano, halo-halo nang nararamdaman ko. Nag-aalala ako kay Mama pero excited din ako makita ulit ang pamilya ko. Iniisip ko kung gaano na kalaki ang pinagbago nila Bea at Mark. Iniisip ko kung ano kayang magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako. At higit sa lahat, iniisip ko kung gaano kasaya si Mama dahil sa wakas makakauwi na rin ako. Paglapag ng eroplano ay agad akong bumiyahe pa uwi sa probinsya. Habang nasa bus, hindi ko maiwasang mapangiti. 10 taon. 10 taon akong hindi nakauwi. 10 taon akong nagtatrabaho sa ibang bansa. At sa wakas, makikita ko na ulit ang bahay na iniwan ko. Pero habang papalapit ang bus sa lugar namin unti-unti akong nagtaka. Mas maayos ng kalsada, mas marami ng establishmento. At nang pumasok kami sa mismong barangay namin, lalo akong napakunot noo. Hindi ko maalala na may ganun karaming magagandang bahay sa lugar namin. Bumaba ako ng bus at dinalang 2 maleta ko. Habang naglalakad ako papunta sa bahay namin, bigla akong napahinto. Mali bang dinaanan ko? Paulit-ulit kong tiningnan ang paligid. Pareho pa rin ang malaking puno ng mangga sa dulo ng kalsada. Pero bakit wala nang bahay namin? Sa halip, isang napakalaking bahay na may 2 palapag ang nakatayo ron. May mataas na gate, may malawak na bakuran. At sa loob ng garahe, may 2 bagong sasakyan. Napatitig ako ron ng matagal. Hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Mama. Pero imbis na payat at mukhang may sakit, malusog siya at maayos ang pananamit. Nakaayos pang buhok niya at suot ang mamahaling damit na hindi ko man lang kayang bilhin para sa sarili ko. Pagkakita sa akin, agad siyang ngumiti. Zaria! Mabilis siyang lumapit para yakapin ako. Pero hindi ako gumalaw at nakatingin lang ako sa kanya. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya. Anak? Tumingin ako sa bahay, sa mga sasakyan, sa mga mamahaling gamit na tanaw mula sa loob. Pagkatapos ay muli akong tumingin sa kanya. Mama, nasaan ang sakit mo? Ang akala ko ba may sakit ka? Bigla siyang natahimik. Maya-maya'y lumabas din sila Bea at Mark. Pareho silang magagandang suot. Parehong may hawak na mamahaling cellphone. At mukhang mas maganda pang buhay kesa sa akin. Humigpit ang hawak ko sa maleta habang pilit inuunawa ang lahat ng nakikita ko. 10 taon akong naghirap sa ibang bansa. 10 taon akong walang ibang iniisip kung hindi sila. Pero habang nakatayo ako sa harapan ng malaking bahay na yun, unti-unti kong naramdaman na may isang bagay akong matagal nang hindi alam tungkol sa pamilyang buong buhay kong pinagsakripisyuhan. Anong ibig sabihin nito? Akala ko pa naman ang dami niyong pinagkakagastusan na gamot pero hindi naman pala totoo. Puro luho lang palang pinagkakagastusan niyo? Galit kong sambit kay Mama habang nangingilid ang mga luha ko. Anak, pasensya ka na. Gusto lang naman naming maranasan na maginhawang buhay.
Alam mo naman na yun ang pangarap ko talaga. Alam mo naman yun, di ba? Yung medyo makaangat-angat tayo sa mga kapitbahay natin dito. Yung magaganda yung mga damit natin at may mamahaling mga cellphone tayo. Wika ng kanyang ina. Napahawak ako sa sentido dahil sa sinabi ni mama. Alam ko namang yun ang gusto niya pero hindi naman niya naisip ang hirap ko sa ibang bansa. Hindi niya naisip ang sakripisyo ko ron. At hindi niya alam kung gaano akong nahihirapan at napapagod sa dami ng ginagawa ko. Oho, nandun na tayo. Pero hindi niyo man lang naisip ang hirap ko? Pwede niyo namang sabihin sa akin kung gusto niyo ng cellphone. Maglalaan naman ako ng pera para doon pero anong ginawa niyo? Nagsisinungaling kayo sa akin? Grabe kayo kung makapag-demand na magpadala ng pera tapos ako, hindi niyo alam kung anong kinakain ko ron. Hindi nga ako makabili ng bagong damit dahil pinapadala ko kagad sa inyo ng buo yung sahod ko. Anak, pasensya ka na talaga. Hindi namin alam na ganun palang dinadanas mo doon. Hindi niyo alam talaga. Hindi niyo malalaman dahil hindi niyo naman talaga ako tinatanong. Hindi niyo nga ako kinakamusta kung okay lang ba ako sa ibang bansa eh. Pagkatapos kong sabihin yun, ay pumasok na ako sa bahay namin at hinanap ang bakanteng kwarto ko ron. Pabagsak akong naupo sa kama saka napahilamos ng mukha. Maya-maya pa'y lumapit sa akin ang kapatid kong si Bea. Malungkot ang kanya mga matang nakatingin sa akin. Ate, pasensya ka na talaga, hindi ko kagad nasabi sa'yo. At talagang naisipan ko pang magsinungaling para umuwi ka na rito. Hindi ko na rin kasi mapigilan si mama sa paglustay ng perang pinapadala mo eh. Sambit ni Bea. Ayos lang yun. Tama lang ang ginawa mo. Kasi kung hindi ako umuwi rito, hindi ko alam na ganun palang ginagawa ni mama kahit huwag ka nang humingi ng sorry. Sabi ko bago nginitian ng kapatid ko. Nasaktan ako sa nalaman ko pero hindi ko rin kayang talikuran ng pamilya ko. Kahit gaano ako kagalit kay mama, hindi mabubura ang katotohanang siya pa rin ang nagpalaki sa akin. At siya pa rin ang dahilan kung bakit natuto akong magsakripisyo para sa mga mahal ko sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, mabilis ko ring mapapatawad ang ginawa nila sa akin. Sa loob ng ilang araw matapos akong umuwi, madalas lang akong manatili sa kwarto at bihira akong lumabas. Hindi ko kayang ngumiti na parang walang nangyari at hindi ko rin kayang magpanggap na ayos lang ang lahat. Kapag nakikita ko ang mamahaling cellphone ni Bea, ay naaalala ko ang luma kong cellphone sa Dubai na halos 4 na taon ko nang ginagamit. Kapag nakikita ko mga branded na sapatos ni Mark, naaalala ko mga sapatos kong ilang beses ko nang ipinatahi para lang hindi ako bumili ng bago. At kapag nakikita ko si mamang nakasuot ng magagandang damit at mamahaling alahas, hindi ko maiwasang isipin kung ilang taon akong nagtiis ng simpleng buhay para lamang maibigay sa kanilang lahat. Isang gabi habang kumakain kami ng hapunan, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Mama, sabihin mo nga sa akin, ni minsan ba naisip mo kung anong nararamdaman ko sa Dubai habang nagpapadala ako ng pera buwan-buwan? Napahinto siya sa pagkain. Mabagal na ibinaba ang kutsara. Araw-araw kitang iniisip. Asar akong natawa. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Naisip mo ba na baka gusto ko rin bumili ng bagong cellphone? Naisip mo ba na baka gusto ko rin magsuot ng magandang damit? O baka gusto ko rin maranasan ang buhay na meron kayo ngayon? Napayuko siya na tila nakokonsensya sa ginawa niya. Eh anak, hindi ko naman ginustong masaktan ka. Pero nasaktan mo na ako. Kinagat niyang pang ibabang labi niya at hindi nagawang magsalita pa. Alam mo ba, hanggang ngayon wala akong sariling bahay. 10 taon akong nagtatrabaho pero wala akong naipundar para sa sarili ko. Dahil lahat ng kinikita ko pinapadala ko rito. Hindi ako nagrereklamo dahil akala ko nahihirapan kayo. Akala ko nagtitiis din kayong gaya ko. Akala ko pa naman iniipon nyo o tinatabi yung pera ko. Na kung sakali man wala kayong ipon talagang ginagamit nyo sa pagpapagamot. O di kaya sa mahalagang bagay lang. Kasi ako, dun sa ibang bansa, sobra kong tinitipid ang sarili ko. Para kapag nakapagpadala ako, buo halos lahat ang sahod ko sa inyo. Unti-unti siyang napaiyak. Pasensya ka na talaga, anak. Napabuntong hininga ko. Sa totoo lang, gusto kong magalit ng sobra. Pero hindi ko magawa dahil nakikita kong nagsisisi rin siya. At isa pa, hindi naman talaga nasayang lahat ng pinaghirapan ko. Magandang bahay namin at matibay. Kahit papano, hindi na namin mararanasan ang hirap na dinanas namin noon.
Kaya sa huli pinili kong patahimikin muna ang sarili ko. Ang pinakamagandang ginawa niyo sa pera ko, pinagawa niyo itong bahay at pinaayos niyo. Oo, kasi gusto ko kapag umuwi ka makakatulog ka ng komportable sa bahay natin. Hindi yung nahihirapan kang makatulog dahil ang daming tulo kapag umuulan. Bumuntong hininga na lamang ako at nagpatuloy na sa pagkain. Habang ang dalawa kong kapatid, hindi umiimik at nakayuko lamang sila habang sumusubo ng pagkain. Lumipas ang 2 linggo at unti-unti na rin bumalik sa normal ang pakikitungo ko sa pamilya ko. Hindi pa rin nawawala ang sama ng loob ko pero sinubukan kong magpatawad dahil alam ko rin namang walang mangyayari kung patuloy akong kakapit sa galit. Isang hapon habang nagdidilig ako ng mga halaman sa harap ng bahay, ay may itim na sasakyan ang huminto sa tapat namin. Nung una inakala kong bisita yun ni Mama. Pero nang bumaba ang isang lalaking nakaitim na suit at diretso akong nilapitan, napakunot noo ko. Magandang hapon po. Ikaw ba si Miss Zaria Montejo? Tumango agad ako. Opo, ako nga po. Ngumiti siya ng bahagya. Ako po si Attorney Lucero Valdez. Hindi ko siya kilala kaya't lalo akong nagtaka. May kailangan po ba kayo? Bago pa siya makasagot, lumabas na ng bahay si Mama. Pagkakita pa lamang niya sa lalaki agad siyang namutla. Attorney! Napatingin ako kay Mama. Kilala mo siya? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay napayuko siya na parang matagal niya nang iniiwasan ng araw na ito. Mas lalo akong nagtaka. Pinatuloy namin ang abogado sa loob ng bahay at doon siya umupo sa sala. Wala muna siyang imik habang tinitingnan ako. Pakiramdam ko tuloy ay may mali. Ilang sandali pa, nagsalita siya. Miss Zaria, matagal ka na naming hinahanap. Agad namang nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa labis na pagtataka. Ha? At bakit niyo naman ako hinahanap? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Dahil ikaw ang nawawalang apo ni Don Esteban Dizon. Napakurap ako dahil hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Pasensya na po pero parang mali yata kayo ng bahay na pinuntahan. Hindi ko po kilalang sinasabi niyang Don Esteban. Mabilis na umiling ang abogado. Hindi ako nagkakamali. Attorney, mahirap na po kami. Naging maayos lang ang buhay namin dahil nagtrabaho ko sa ibang bansa ng 10 taon. Kaya naipundar namin ang bahay na ito. Totoo yun noon, pero hindi na ngayon. Napalingon ako kay Mama at tahimik pa rin siya. Mama, ano ba sinasabi niya? Makahulugang tumingin sa akin si Mama na para bang may gustong sabihin. Pero nahihirapan siyang sabihin. Kaya naman mas lalo akong kinabahan. Anak, may isang bagay akong matagal nang itinatago sa iyo eh. Ano yun? Nagulat na lamang ako nang biglang umago sa mga luha ni Mama sa mga mata. Bago ko nakilala ang papa nila Bea at Mark, may una akong kinasama. Mahal na mahal ko siya pero tutol ang pamilya niya sa relasyon namin dahil mahirap lang ako. Nang mabuntis niya ako sa iyo eh, nangako siyang babalikan niya kami. Pero naaksidente siya bago pa niya nagawa yun. Pakiramdam ko'y nanlamig ang mga kamay ko. Hindi siya ordinaryong tao, anak. Napatingin ako sa abogado at siya nang tumuloy nang sasabihin ni Mama. Ang lalaking yun ay si Sebastian Dizon, ang panganay na anak ni Don Esteban Dizon. Hindi ako agad nakapagsalita. Paulit-ulit kong pinoprosesong narinig ko. At ikaw naman, ang nawawalang apo ni Don Esteban, ang nag-iisang anak ni Sir Sebastian. Mabilis akong napailing. Hindi, imposible. Agad niyang inilabas ang ilang dokumento mula sa briefcase. Naririto ang birth certificate ng ama mo, mga lumang litrato, pati ng DNA records na pinagawa ni Don Esteban bago siya namatay. Binigyan kami ng sample ng mama mo ng buhok at kumpirmado nga na ikaw ang apo ni Don Esteban. Kahit naman hindi tanggap ni Don Esteban ang mama mo, hindi naman ibig sabihin noon, hindi ka niya tanggap. Lalo pat apo ka niya. Kaya talagang pinahanap ka niya. Isa-isa kong tiningnan ang mga yon. May litrato ng isang binatang kahawig ko. Pareho kami ng mga mata. Pareho kami ng hugis ng labi. At sa unang beses sa buhay ko, nakita kong mukha ng tunay kong ama.
Hindi ko namalayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Emosyonal kong tanong kay mama. Umiiyak na rin siya. Dahil natatakot ako. Natakot akong kunin ka nila sa akin noon. Napapikit ako. Pakiramdam ko'y masyado ng maraming sikretong nalalaman ko sa loob lamang ng isang buwan. Una, nalaman kong nilustay ng pamilya ko ang perang pinaghirapan ko. Ngayon naman, malalaman kong apo pala ako ng isang bilyonaryo. Umayos ako ng upo habang pinapakalma ang sarili ko. Maya-maya'y muling nagsalita ang abogado. Bago namatay si Don Esteban, gumawa siya ng testamento at ikaw ang tagapagmana ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Napanganga ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung deserve ko bang makatanggap ng mana. Ngunit naisip ko na baka ito ang sukli ng langit dahil ginawa kong lahat para sa pamilya ko. Pero may isang kondisyon. Ano naman ho yun? Kailangan mong sundin ang huling hiling ni Don Esteban bago mo matanggap ang mana. Napailing ako. Huwag niyong sabihin kailangan kong magtrabaho sa kumpanya. Hindi. Kailangan kong tumira sa mansyon. Hindi rin. Napabuntong hininga ko. Ano? Inayos niya ang salamin niya bago nagsalita. Kailangan mong pakasalan ng lalaking napili para sa iyo noon pa man ni Don Esteban. Bigla akong natahimik. Ilang segundo akong nakatitig sa kanya bago ako natawa. Attorney, hindi po ako baliw para magpakasal sa lalaking hindi ko kilala. Yun din ang sinabi ng lalaking napili para sa'yo. Unti-unting nawala ang ngiti ko. Ano? At sa kasamaang palad hindi mo po pwedeng tanggihan ng kondisyon dahil kapag ginawa mo yun, mapupunta sa charity institutions ang buong mana. Hindi pa nga ako nakakabangon sa unang problema kung may kasal na agad. Hindi mapigilan ni Beyang matawa. Samantalang ako, halos gusto nang himatayin sa dami ng nangyayari sa buhay ko. Halos isang linggo akong hindi mapakali matapos kong malaman ang lahat tungkol sa tunay kong pagkatao. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na apo pala ako ng isang bilyonaryo. At may napakalaking manang naghihintay sa akin. Pero higit pa ron, hindi ko matanggap ang kondisyon ng testamento ni Don Esteban. Sa tuwing naaalala kong kailangan kong pakasalan ng isang lalaking hindi ko pa nakikita kahit minsan, ay napapailing na lang ako at iniisip kung bakit kailangan pang mangyari yun sa akin. Kung tutuusin ay wala naman akong pakialam sa kayamanan ng pamilya Dizon. 10 taon akong nagtrabaho sa ibang bansa nang walang inaasahang mana at kaya kong mabuhay nang hindi umaasa sa pera ng iba. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin kayang basta na lamang talikuran ng pamana ng ama kong hindi ko man lang nakilala. Mama, ano bang dapat kong gawin? Umuwi lang ako dito tapos biglang may ganito na palang ganap? Tanong ko kay mama nang lapitan ko siya. Sa tingin ko dapat mong sundin kung anong gusto ng lolo mo. Kasi pwede mo namang hiwalayan ng lalaking yon kung hindi talaga kayo mag-workout. Pero ang hirap pa rin talagang isipin. Dahil hindi pa naman ako nagkakaroon ng nobyo. Naiintindihan ko naman yon at naiintindihan ko rin naman na hindi mo habol ang pera dahil kaya mong kumita. Pero ipinamana yun sa'yo ng papa mo at ng lolo mo. Kaya dapat lang na makuha mo yon. Lalo't sigurado kung may gustong makakuha nun na ibang kamag-anak mo rin. Dahil sa mga ganyang pamana maraming nag-aaway-away riyan. At sa tingin ko, siguradong matutuwa sila kung hindi mo yun makukuha. Mabuti na nga lang at iniwanan ka pa rin ng lolo mo kahit na ayaw niya sa akin. Kahit papano masaya ako dahil may pakialam pa rin siya sa'yo. Bumuga ko ng hangin at napaisip. Napagtanto kong tama naman si mama. Lumipas pang ilang araw. Isang hapon habang nasa sala kami, muli kong kinausap si Attorney Lucero. Attorney, pwede bang itanong ko ulit kung hindi ba talaga pwedeng hindi ko sundin ang kondisyon ng lolo ko? Kasi sa totoo lang hindi ko kayang isipin na magpapakasal ako sa lalaking hindi ko naman kilala. Napangiti siya ng tipid bago ibinaba ang tasa ng kape niya. Miss Zaria, kung ako lang ay masusunod ayokong pilitin ka. Pero malinaw kasing nakasaad sa testamento ni Don Esteban. Kung tatanggihan mo ang kondisyon, hindi mapupunta sa iyo ang mana. Ang hirap namang maging mayaman. Noon, iniisip ko kung paano magkakapera.
Ngayon namang iniisip ko kung paano iiwasan ng pera. Natawa si Bea na nakikinig lamang naman sa tabi namin. Ang ate-arte mo talaga. Kung ako yan, matagal na akong pumayag. Talaga lang ha? Paano kung pangit yung mapapangasawa mo? Aba, kung bilyonaryo at mabait naman, o bakit hindi? Kesa naman dun sa kagwapo-gwapo pero tambay at wala namang ipapakain sa akin. Napairap ako dahil may punto naman ng kapatid ko. Ikaw na lang kaya magpakasal dun? Mas lalo siyang natawa. Napailing naman si Attorney Lucero. Attorney, pwede bang sabihin niyo kung anong klaseng tao siya? Gwapo. Tumaas agad ang kilay ko. Hindi ako nagtatanong tungkol sa mukha niya. Mayaman, matangkad, at malaki ang katawan. Napahawak ako sa noo ko. Attorney naman, gusto kong malaman yung basic information niya. O sige na nga, ang pangalan niya Kael Gomez. 33 taong gulang siya at ang may-ari ng Gomez Hotels and Resorts. Napaisip ako dahil parang pamilyar ang pangalan. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko. Sandali, siya ba yung palaging nasa magazine? Mabilis na tumango si attorney. Iisa lang naman ang Kael Gomez. Napabukha ang bibig ko. Labis akong nagulat dahil hindi ko naman akalain na siya palang lalaking pakakasalan ko. Masyadong gwapong lalaki yon, ngunit alam kong may hindi magandang ugali ang isang yon. Attorney, playboy yon. Maraming babaeng piniyak ang lokong yon. Hindi naman siguro. At iyon lang ang sinabi nila kasi maraming babae ang nalilink sa kanya. Hindi ako naniniwala. Halata naman sa mukha niyang babaero siya. Baka naman mai-stress lang ako pag nagsama kaming dalawa. Makipagkita ka muna bago ka manghusga. Huwag mo muna siyang huhusgahan base sa mga narinig mo at nakita mo sa social media. Napabuntong hininga ko dahil may punto naman si attorney. Sa totoo lang, lalo lang akong kinabahan. Dahil kung tamang naaalala ko, si Kael Gomez ay isa sa mga pinakakilalang negosyante sa bansa. At halos linggo-linggo, may bagong babaeng iniuugnay sa kanya. At lumabas na rin sa bibig ni attorney na maraming babaeng nalilink sa lalaking yon. At iyon ang lalaking gusto ng yumao kong lolo para sa akin. Pakiramdam ko tuloy, lalo akong nawalan ng ganang pumunta sa pagkikita namin. Pero wala rin naman akong magagawa. Pagsapit ng Sabado, ay dumating ang isang itim na luxury car sa harap ng bahay namin. Nasa sala ako noon at tahimik na umiinom ng kape habang pilit inihahanda ang sarili sa pagkikita namin ng lalaking gusto ng yumao kong lolo para sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang habang papalapit ang oras ng pagkikita namin, lalo akong kinakabahan. Hindi naman dahil excited ako kung hindi dahil hindi ko alam kung ano bang klaseng tao ang haharapin ko. Lumabas ako ng bahay nang marinig kong bumusinang sasakyan. Nakasandal si mama sa pinto habang nakatingin sa akin at halatang pinipigilan ng ngiti. Anak, ngumiti ka naman. Para kang pupunta sa gera. Napatingin ako sa kanya at napabuntong hininga. Mama, pupunta ako para sabihin sa lalaking iyon na ayoko sa arranged marriage. Hindi to date at lalong hindi ito romantic meeting. Malay mo naman mabait siya. At paano kung hindi? Hindi ko nga siya kilala. Bastang alam ko playboy siya at mayaman. Yun palang sapat na para hindi ako matuwa. Huwag kang manghusga agad. Kilalanin mo muna anak. Kung hindi lang dahil sa testamento ng lolo kong hindi ko naman nakilala, hindi naman ako sasama sa pagkikitang to. Lumapit si mama at inayos ang buhok ko. Anak, kahit ano pang mangyari, huwag kang matakot at huwag ka ring magpapadala sa itsura niya. O sige na nga, basta kapag hindi ko siya nagustuhan, uuwi ako agad. Pagkasabi ko nun ay sumakay na ako sa sasakyan. Sa buong biyahe, wala akong ginawa kung hindi tumingin sa bintana at isipin kung paano ko sasabihin sa lalaking yun na hindi ako interesado sa kanya. Hindi ko kailangan ng asawa at lalong hindi ko kailangan ng lalaking sa unang tingin pa lang. Alam kong magiging sakit na ng ulo ko. Makalipas ang halos 1 oras ay nakarating kami sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Pagbaba ko pa lamang ng sasakyan, agad na akong nailang dahil napakalaki ng lugar. Napapalibutan yun ng mga halaman at fountain habang ang harapan naman puro salamin na kumikislap dahil sa ilaw sa loob.
Huminga ako ng malalim bago pumasok. Agad akong sinalubong ng isang waiter. "Good evening, Miss Saria." Naghihintay na po sila. Habang sinusundan ko ang waiter ay hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Napakaganda ng restaurant. May mga chandelier sa kisame at may piano music na maririnig sa bawat sulok. Halos lahat ng bisita mukhang mayayaman at maayos ang pananamit. Napatingin tuloy ako sa simpleng puting dress na suot ko. Hindi ako nagsuot ng mamahaling damit. Ayoko kasing isipin ng lalaking yun na nagpapa-impress ako. Makalipas ang ilang segundo'y huminto ang waiter sa harap ng isang private dining room. Narito na po sila. Huminga ako ng malalim bago binuksan ang pinto at agad akong napahinto. Nandun si Attorney Lucero nakaupo sa isang gilid habang tahimik na umiinom ng kape. At sa tapat niya ay may isang lalaking seryosong nakatingin sa hawak niyang tablet. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ay agad siyang napatingin sa akin. At hindi ko alam kung bakit pero ilang segundo rin akong natigilan. Hindi dahil sa gwapo siya pero dahil parang hindi bagay sa isang playboy ang itsura niya. Matangkad siya at malapad ang balikat. Maayos ang pagkakasuot ng itim niyang suit at halatang sanay siyang namumuno. Dahil may kakaiba siyang aura na parang otomatikong napapatingin ng mga tao sa kanya. Matangos ang ilong niya at makapalang kilay habang ang mga mata niya seryoso at tila laging may iniisip. Samantala, napansin ko ring napakunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Parang hindi siya natutuwa. Natawa tuloy ako sa isip ko. Buti naman at hindi lang pala akong napipilitan. Tumayo si Attorney Lucero. "Zaria, maupo ka na." Tumango ako at umupo sa bakanting upuan. "Ikaw si Zaria Montejo?" "Oo, at ikaw si Kael Gomez?" Tumango siya. At sa totoo lang, parang wala rin siyang ganang makipag-usap. Napabuntong hininga siya bago isinandal ang likod sa upuan. "Diretsuhin na natin. Ayoko sa arranged marriage." "Talaga? Mabuti naman dahil ayoko rin." "Yan ang pinakamagandang narinig ko ngayong gabi." "Ay ako rin. Akala mo naman type kita." "Mukhang mataray ka eh." Nakangisi niyang sabi. Umismid ako habang nakatingin sa kanya. "At ano namang pakialam ko sa'yo? Para namang napakabuti mong tao at wala kang attitude." Binalot ng sandaling katahimikan ang pagitan naming dalawa. Hanggang sa siya na ulit ang nagsalita. "Alam mo ba kung bakit kailangan kitang pakasalan?" "At wala akong balak malaman." Natatawa siya ng mahina bago nagsalita. "Nang mamatay ang lolo ko, saka ko lang nalaman ang kondisyon ng testamento niya. Akala ko sa akin mapupunta agad ang mana at ang mga hotels namin. Pero may kondisyon pala. Pareho pala tayo. Kapag hindi kita pinakasalan, hindi ko makukuhang mamanahin ko." "Pero bakit tayo? Bakit kailangang ipilit ng mga lolo natin to?" Napangiti siya at tumingin kay Attorney Lucero. Ang abogado naman ang sumagot. "Dahil matalik na magkaibigan sila Don Esteban Dizon at Don Arturo Gomez. Magkasama silang nagsimula sa negosyo at nangako sila sa isa't isa na hindi mapuputol ang pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Kaya kami ang ginawang tulay. At pareho nilang isinulat sa testamento ang gusto nila." "Napaka-unfair naman ng mga lolo natin." Biglang nagsalita si Kael. "Hindi lang ikaw nag-iisip niyan." Napalingon ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. "Sa totoo lang, galit din ako nung una. Pero habang iniisip ko, wala rin naman tayong magagawa. Pareho nating kailangan ng mana at pareho rin nating gustong igalang ang huling hiling ng mga lolo natin." Hindi ako agad nakasagot. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing yon, napansin kong hindi pala siya mayabang gaya ng iniisip ko. Pero kahit ganon, pareho naming alam na hindi magiging madali ang lahat. Dahil kahit pareho kaming napipilitang sumunod sa kagustuhan ng aming mga lolo, hindi ibig sabihin nun handa na kaming magtiwala sa isa't isa o mas lalong magmahal. Mabilis na lumipas ang 2 linggo matapos ang pagkikita namin ni Kael. At kahit hanggang ngayon hindi pa rin ako lubos makapaniwala na pumayag akong pakasalan ng isang lalaking ngayon ko lang nakilala. Pero sa huli wala rin naman akong nagawa dahil pareha naming kailangan ng mga mamanahin namin. At pareho naming gustong igalang ang huling hiling ng aming mga lolo. Hindi engrande ang naging kasal namin. Isang pribadong seremonya lamang yon na dinaluhan ni Mama, ng 2 kong kapatid,
at ni Attorney Lucero at ng ilang malalapit na kaibigan ni Kael. Wala akong naramdamang kilig habang nakasuot ako ng simpleng puting damit at nakatayo sa harap ng pare. Pero wala rin akong naramdamang pagsisisi. Ang nasa isip ko lang noon magsisimula na naman ako ng bagong yugto ng buhay ko. At sana, hindi ako magsisi sa naging desisyon ko. Pagkatapos ng kasal ay hindi kami tumuloy sa mansyon ng pamilya Gomez. Sa halip, dinala ko ni Kael sa isang napakalaking bahay sa Tagaytay na napapalibutan ng mga puno. At may tanawing bundok mula sa balkonahe. Nung una inakala kong isa yun sa mga resort nila. Pero nang makarating kami, sa kanya ipinaliwanag na matagal na palang binili ng mga lolo namin ang bahay na yon para sa amin. Matagal na tong nakapangalan sa ating dalawa. Ayon kay Attorney Lucero, bata pa lang tayo. Plano na nilang dito tayo tumira kapag nagpakasal na tayo. Napangangako habang tinitingnan ng napakalaking bahay. Ano ba naman yung mga lolo natin? Wala ba silang ibang mapagkakaabalahan noon at pati bahay pinagpaplanuhan na nila? Sa tingin ko masyado lang silang na-excite. Parang hindi naman tama yun. Bakit? Kasi hindi nila tayo tinanong. Tama ka naman pero nandirito na tayo. Napabuntong hininga na lang ako. Sa totoo lang, wala naman na akong magagawa. Ang mahalaga may mana ako. Pagpasok namin sa loob ay lalo akong namangha. Napakalawak ng sala. Napakataas ng kisame. May grand piano sa isang sulok kahit wala naman sa amin ang marunong tumugtog. At ang kusina, halos kasing laki ng buong bahay namin noon sa probinsya. Napailing tuloy ako. Alam mo, Kael, nakakailang tumira dito. Napalingon siya sa akin. Bakit naman? Kasi dati ang bahay namin gawa lang sa kahoy tapos ngayon para akong nakatira sa malamansyong bahay. Nakakaloka? Masasanay ka rin. Sa bagay, tama ka. Masasanay na akong mag-feeling mayaman. Doon kasi sa Dubai, hindi biro ang hirap ko roon. Kasi talagang nagtitipid ako ng sobra para maipadala ko lang sa pamilya ko. Tapos yung pamilya mo, wagas kong gastusin ang perang pinaghirapan mo? Malungkot akong napatango dahil totoo naman ang sinabi niya. Ngunit kahit na ganun ay napatawad ko na rin naman si mama. Dahil kahit papano, hindi naman talaga nalustay ng hustong pera ko. Dahil magandang bahay namin at talagang matibay. Sa unang linggo namin sa bahay ay sobrang ilang pa ako. Palagi akong nagugulat kapag nakakasalubong ko siya sa kusina. Kapag sabay kaming kumakain ay halos hindi ako makatingin sa kanya. At tuwing gabi sinusigurado kong nakakandado ang pinto ng kwarto ko. Kahit hindi naman niya ako binibigyan ng dahilan para matakot. Dahil mula nang magkasama kami sa iisang bahay, ni minsan hindi niya ako pinilit sa kahit na ano. Hindi niya ako pinakialaman. Hindi rin niya pinakikialaman ang gusto kong gawin. Kapag gusto kong magluto, hinahayaan niya lang ako. Kapag gusto kong manood ng pelikula buong araw, wala siyang reklamo. At kapag gusto kong lumabas at mamasyal ay pinapasamahan niya pa ako sa driver nila. Dahil doon, unti-unti akong naging komportable. Ano, natatakot ka pa rin ba sa akin at naiilang? Ano bang akala mo pagsasamantalahan kita or what? Hello, hindi ako ganong klase ng lalaki, no? Hindi ako desperado. At saka kung gusto ko mang gawin ng isang bagay na makakapagpaligaya sa akin, hindi ko yun gagawin sa'yo lalo na't ayaw mo. Natawa ko ng mahina dahil alam kong ibig niyang sabihin. At kahit kailan, hindi siya naging bastos sa akin. Pasensya ka na ha kasi medyo takot talaga ako dahil wala naman akong naging nobyo. Alam mo yung wala akong nobyo pero bigla na lang akong kinasal? Kaya naman sana maintindihan mo ko kung bakit ganitong pakiramdam ko. Oo, naiintindihan naman kita pero wag mo naman masyadong ipahalata sa akin na parang takot na takot ka. Yung talagang wagas ka kung ikandado yung kwarto mo, hindi ko naman yan papasukin. Kaya nga humihingi ako ng pasensya at wag ka na ngang makulit dahil naiinis na ako sa'yo. Natawa na lamang siya at hindi na nagsalita pa habang ako naman napangiti na lamang. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti ring nabasag ang mga maling akala ko tungkol sa kanya. Akala ko noon mayabang siya dahil mayaman. Akala ko rin isa siyang playboy na araw-araw may kasamang babae. At akala ko rin mahilig siyang uminom at magparty. Pero mali pala ako. Mas gusto niya nasa bahay lang kesa nasa club. At ang pinaka gusto niyang gawin kapag walang trabaho ay manood ng mga documentaries at magbasa ng libro. Nung una hindi ako makapaniwala. Isang gabi habang nanonood siya ng palabas tungkol sa kalawakan ay napatingin ako sa kanya. Totoo bang gusto mo yan?
Napalingon siya sa akin. Ano? Yan, yung pinapanood mo. Tinuro kong telebisyon. At bakit mo naman naitanong? Kasi akala ko nung una mahilig kang magpunta sa club o di kaya magparty. Sino bang nagsabi sa'yo ng mga yan? Yung nakikita ko sa TV. At naniwala ka naman. Napanguso ako. Siyempre, kagaya nga ng sinabi ko, yun ang nakikita ko sa TV. Kaya siyempre inakala ko na ganun ang hilig mo dahil yun ang nakikita ko. Zaria, hindi lahat ng nakikita mo sa TV totoo. Yung mga nakita mong yun, kinakailangan kong sumama dahil may tinatawag tayong pakikisama. Teka lang, ibig sabihin hindi ka talaga playboy? San mo ba nakuha yan? Palagi kang nasa magazine. Kalokohan lang ng media yun. Huwag mo akong lokohin. Maraming babaeng naliling sa'yo kaya sino ba naman ako para hindi mag-isip na hindi ka playboy? Seryoso ako. Ako nga itong hindi marunong lumandi. Ani Kael bago itinuro ang sarili. Napahalakhak ako. Hindi ako naniniwala na hindi siya marunong lumande dahil sa itsura niya. Masasabi ko talagang playboy siya. Hindi ko naman maitatanggi ang gwapo talaga siya. Malakas ang dating, kahit maraming babaeng nagkakagusto sa kanya. Ikaw hindi marunong lumande? Imposible yan. Kaya wag mo na nga ako niloloko dahil hindi naman ako pinanganak kahapon. At isa pa, bakit ka pa magsisinungaling sa akin mag-asawa na nga tayo? Siguro maganda kung unti-unti kang magiging open sa akin para mas makilala kita at ganun din naman ang gagawin ko sa'yo. Mas lalo akong natawa. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Pero ako sinasabi ko na sa'yo. Mas gusto kong nasa bahay lang ako kapag wala akong gagawin. At mas gusto kong manood ng mga documentary o kung ano-ano mga movies na maisipan kong panoorin. Mas lumawak ang ngiti niya sa labi habang nakatingin ako sa kanya. At dahil doon, napansin kong mas tila gumwapo pa siya habang nakangiti. Mabilis kong inalis sa isip ko yon. Lumipas pang mga linggo at hindi namin namalayang 2 buwan na pala kaming magkasama sa iisang bahay. At sa loob ng 2 buwan na yon, parang naging natural na lang ang lahat. Sanay na akong marinig ang boses niya sa umaga. Sanay na akong makitang nakaupo siya sa sala habang nagbabasa ng dyaryo. At sanay na rin akong hintayin siya tuwing gabi. Minsan nga napapansin kong napapangiti ako habang nagluluto dahil iniisip ko kung ano kayang magiging reaksyon niya sa pagkain ko. Isang gabi maaga akong nagluto ng sinigang na hipon at pritong bangus. Pagdating niya agad niyang naamoy ang niluluto ko. Ano yan? Secret. Lumapit siya sa kusina. Ano nga? Bakit ayaw mo pang sabihin sa akin at may pa-secret-secret ka pa dyan? Maghintay ka kasi hindi yung marami kang tanong at tumingin ka na lang. Bumaba naman ang uso niya na parabang batang nagpapa-cute. Gutom na ako. Sandali lang, malapit ng maluto. Sinisigurado ko lang naluto talaga dahil ayoko ng hilaw. Mabilis siyang tumango habang ako naman binilisan ko ng paghalo sa niluluto ko. At pagkatapos ng masiguro kong luto ay mabilis akong kumilos. Pagkalapag ko ng pagkain sa mesa, agad siyang kumain. At ilang segundo lang ay nanlaki ang mga mata niya. Ang sarap! Nanlalaki ang mga matang wika niya bago naging sunod-sunod ang pagsubo niya. Talaga? Baka naman inuuto mo lang ako. Tumango siya habang inunguya niya ang pagkain. Sobrang sarap na at hindi ako nagbibiro no. Ito yata ang pinakamasarap na natikmang kong sinigang na hipon. Tamang-tama lang yung asim niya at alat. Hindi rin siya yung tipong sobrang asim na parang ayaw nang ipakain sa tao. Ganitong sinigang ang gusto ko dahil ayoko ng napakaasim. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang natuwa ako ng sobra. Simula nun ay halos gabi-gabi na ako nagluluto para sa kanya. Naisip ko kasi na wala namang masama kung aasikasuhin ko siya dahil asawa ko na rin naman siya. At siya naman, kapag umuwi mula sa trabaho hindi nawawala ng pasalubong. Minsan strawberry cake, minsan milk tea. Minsan naman, mga paborito kong tinapay. Isang gabi habang kumakain kami, hindi ko mapigilang tanungin siya. Paano mo nalalaman yung mga paborito ko? Inobserbahan ko kasi yung mga kinakain mo at tinatandaan ko yun para sa susunod na may madaanan ako mabibilhan kita. Kaya yun ang ginawa ko. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nailang. Napansin naman niya yun kaya't agad siyang tumawa. O bakit parang namumula ka dyan? Huwag mong sabihin kinikilig ka sa ginagawa ko. Pinandilatan ko siya ng mata pero sa mga oras na yun,
Mabilis ang tibok ng puso ko. Hoy, ano sinasabi mong kinikilig? Hindi ako nakakaramdam ng ganun sa'yo, no? Kaya wag kang feeling dyan. Bakit ayaw mo pang aminin sa akin na kinikilig ka? Hindi naman ako magagalit. Mas gusto ko pang maririnig na kinikilig ka dahil pakiramdam ko napakagwapo ko. Isa pa, totoo naman talaga gwapo ako at hindi mo na maitatanggi pa yun. Alam mo, manahimik ka na lang dahil kung hindi ka pa tumigil dyan, masasapa ko na yung pagmumukha mo. Pagbabanta ko sa kanya bago ko siya inirapan. Pero kahit pinagtatawanan ko siya, hindi ko maikakaila na may kung anong saya kong nararamdaman sa tuwing umuwi siyang may dalang pasalubong para sa akin. At sa tuwing makikita kong nasasarapan siya sa luto ko, hindi ko rin mapigilang ngumiti. Hindi ko namalayang nasasanay na pala ako sa presensya niya. Nasasanay na akong may taong naghihintay sa akin. At mas lalong hindi ko namalayang unti-unti na palang nawawala ang takot ko sa arranged marriage na minsan kong pinakaaayawan. Dahil habang tumatagal, mas lalo kong nakikilala si Kael. At habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong naiisip na baka hindi aksidente ang lahat ng ito. Baka tamang naging desisyon ng aming mga lolo na pagtagpuin kaming dalawa. Kael's point of view. Mabilis na lumipas sa mga buwan at hindi ko namalayan na 8 buwan na pala kaming nagsasama ni Zaria sa iisang bubong. Kung may nagsabi sa akin noon na darating ang araw na hihintayin kong makauwi agad sa bahay dahil may isang babaeng naghihintay sa akin, malamang tatawanan ko lamang yun. Nung una wala naman talaga akong balak maging malapit sa kanya. Ang nasa isip ko lang noon ay sundin ang kondisyon ng testamento. Manatiling magalang at huwag hayaang maging komplikado ang lahat. Pero habang tumatagal unti-unting nagbago ang lahat ng hindi ko namamalayan. O kamusta naman ang status ng relasyon nyo ng asawa mo? Syempre ang hirap niyan. Kinasal ka sa babaeng hindi mo naman kilala at hindi mo naman mahal. Tanong sa akin ng pinsan kong si Carlo. Sa totoo lang hindi ko pa rin masabi pero sa tagal naming nagsasama sa iisang bubong, masaya naman kami kahit papano. Papanong masaya? Sabihin mo ng maayos. Hindi yung manghuhula pa ako kung paanong masaya yung sinasabi mo. Basta, parang borders lang naman kami sa bahay. Dahil hindi naman namin pinapakailaman ng isa't isa. Pero kahit ganun, parang may care naman kami sa isa't isa. Halimbawa, bago ako umuwi, may nakahanda ng pagkain. At grabe, sobrang sarap niya magluto. Mas masarap pa nga siya magluto dun sa mga restaurant na natikman ko na. Kaya ang dami kong nakakain. Pakiramdam ko nga, tumataba na ako. Pero hindi ko naman pinababayaan ang sarili kong maging mataba dahil palagi naman akong nagtutungo sa gym. Gumuhit ang nakakalokong ngiti sa labi ng aking pinsan. Naku, mukhang mahal nyo ng isa't isa. Pero mukhang wala yatang balak ang isa sa inyo na umamin. Alam mo, kilala kita dahil parang best friend na kita. At parang magkapatid na rin tayo kahit na magpinsan tayo. Kaya alam na alam ko kung interesado ka sa isang babae o hindi. At sa nakikita ko, mukhang may nararamdaman ka na para sa asawa mo. Siguro hindi mo lang maamin sa sarili mo ngayon. Siyempre, nalilito ka pa't nasa denying stage ka pa. Hindi ko pa talaga masabi pero marahil tama ka nga. At baka ganun ngang nararamdaman ko. Pero ang masasabi ko lang, masaya akong kasama siya. Masaya akong may naghihintay sa akin kapag uuwi ako. Yun bang may taong nag-aasikaso sa akin lalo na sa pagkain ko dahil alam mo naman na medyo matakaw ako. Siguro nga, pero masaya ako para sa'yo dahil nahanap mo ng babaeng mamahalin mo. At mukhang tama nga ang ginawa nila lolo para sa inyo. Nasanay na akong marinig ang boses niya sa umaga habang nagluluto siya sa kusina. Nasanay na akong makita siyang nakaupo sa sala habang nanonood ng drama at palihim na umiiyak sa mga eksenang alam kong hindi naman dapat iyakan. Nasanay akong magdala ng pasalubong para sa kanya sa tuwing uuwi ako dahil gusto kong makita ang mga mata niyang kumikislap kapag nakikita niya mga paborito niyang pagkain. At nang napansin kong nasasanay na ako sa lahat ng yon, doon ko rin napagtantong isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Mahal ko na ang asawa ko. Sa totoo lang, matagal ko nang alam yun pero pilit ko lang itinatanggi sa sarili ko. Natatakot akong umamin dahil baka mailang siya sa akin. Natatakot akong masirang magandang samahan namin. Ayokong dumating sa puntong iiwasan niya ako dahil lang sa isang pag-amin. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Pinili kong maging kontento sa kung anong meron kami. Pero mukhang hindi pala ganun kadali.
Isang Sabado ng hapon ay maaga akong umuwi mula sa opisina dahil wala naman akong masyadong meeting. Pagpasok ko sa bahay, agad kong hinanap si Zaria dahil wala siya sa sala at wala rin siya sa kusina. Habang paakyat ako sa hagdan, ay may narinig akong pagtawa mula sa hardin. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit pero agad akong napasilip mula sa ikalawang palapag. At doon ko sila nakita ni Zaria at ng isang lalaki. At sino namang lalaking ito? Magkatabi silang nakaupo sa gazebo habang nagtatawanan. Hindi ko kilalang lalaki pero mukhang komportable si Zaria sa kanya. Minsan hinahampas pa niya ito sa braso kapag natatawa. At ang mas kinakainis ko, nakangiti siya ng malaki. Mas malaki pa yata ang kesa sa ngiti niya kapag kasama ako. Bakit ba parang ang saya-saya niya? At bakit parang naiirita ako? Mas lalo kong nainis nang makita kong inabutan siya ng lalaki ng isang supot ng mangga. Tuwang-tuwa pa si Zaria. Ano ba yung dala mo? Pabebe niyang tanong. Paborito mo ito noon ah. Kinuyom kong kamao ko. Bakit ganun? Naiinis ako dahil parang gusto ko ako lang ang nakakaalam ng mga paborito ng asawa ko. Pakiramdam ko, may kung anong maliit na karamang tumutusok sa dibdib ko. Hindi ako dapat maapektuhan. Asawa ko siya pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan akong magalit. Pero habang iniisip ko yun, lalo lang naman akong naiinis. Napabuntong hininga ako at pumasok na sa kwarto. Makalipas ang halos 1 oras ay narinig kong bumukas ang pinto. Paglingon ko, nakita ko si Zaria. Nakangiti siya nang makita ko. Nandito ka na pala. Oo. Bakit parang ang sama ng timpla mo? Wala naman. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Wag mo na lang siguro akong intindihin. Walang gana kong sabi habang hindi nakatingin sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama. Sigurado ka? Oo. Pinagmasdan niya ako tapos bigla siyang ngumiti. Ano ba? Mukha kang batang inagawa ng laruan. Hindi. Talaga? Bakit nakasimangot ka? Wala nga. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sige na, sabihin mo na sa akin. Napatingin ako sa kanya at hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nainis ulit. Sino ba yung lalaki na yun? Anong lalaki? Yung kausap mo kanina. Hindi ko naman alam na may bisita ka pala. Wala ka man lang sinasabi sa akin na may bisita ka palang darating dito. Hindi na lang ako nagtanong pa dahil ayoko namang maistorbo ang kwentuhan yung dalawa. Ah, si Jake yun. Napaka-komportable mo naman yata sa kanya. Kababata ko yun. And so? Tumaas ang kilay niya. Anong so? Kababata ko yun si Jake. At nagulat nga rin ako na dumalaw siya kasi nag-chat siya sa akin na gusto niya raw akong makita. Galing kasi sa ibang bansa yun at umuwi na pala siya rito nang hindi ko alam. Bilang kababata, gusto niya akong makita. At gusto ko rin naman siyang makita para bang namiss namin ang isa't isa. Yun lang naman yun. Ang saya-saya mo kasi habang kausap siya. At may pahampas-hampas ka pa sa braso niya. Napatitig siya sa akin. At ilang segundo pa ay tuluyan siyang natawa. Hindi yung simpleng tawa, kung hindi yung halos mapahawak na siya sa tiyan niya. Mabilis namang nagsalubong ang kilay ko dahil nagtataka ako kung bakit parang tuwang-tuwa siya. Wala naman akong sinabing nakakatawa kahit nakaramdam ako ng inis. Naisip ko tuloy na baka pinagtitripan niya ako. Anong nakakatawa? Bakit wagas ka naman kung tumawa dyan? Wala naman akong sinabing nakakatawa. Mas lalo siyang natawa. Huwag mo sabihin nagsiselos ka. Nanlaki ang mga mata ko at hindi kagad nakapagsalita. Kasabay nito, ang mabilis na pagtibok ng puso ko na hindi ko alam kung bakit. Hindi bakit naman ako magseselos? Wala naman akong dapat ikaselos. Talaga lang Tumayo siya at pinagmasdan ako. Nagsiselos ka nga. Hindi. Oo, nagsiselos ka. Ayaw mo pang umamin Hindi nga sabi. Ba't bang kulit mo? Kael, seryoso ka ba dyan? Kasi parang hindi iyon ang nakikita ko ngayon. Napabuntong hininga ako at sa wakas, sumuko na rin. Oo, tama ka. Nagsiselos nga ako. Bigla siyang tumigil sa pagtawa. Napatingin siya sa akin, habang ako naman ay napapakamot sa ulo. Hindi ko alam kung paanong sasabihin. Hindi ako sanay sa ganitong usapan. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Nagsiselos ako dahil
Mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman. Hindi ko rin alam kung kailan ito nagsimula. Nagulat na lamang ako isang araw na hinahanap-hanap na kita at nasasabi kong, mahal na nga kita. Nanlaki ang mga mata niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, nakita kong tuluyan siyang natahimik. Napayuko ako. Alam kong hindi tayo nagsimula sa pagmamahalan. At alam ko ring baka mabigla ka sa sasabihin ko pero matagal ko nang gustong umamin. Nanatili siyang nakatingin sa akin, natikom ang bibig, na para bang hinihintay niyang tapusin ko ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Mahal kita, Zaria. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero natatakot lang akong mawala ka. Natatakot akong may ibang lalaking dumating sa buhay mo at mas piliin mo siya kesa sa akin. At kung hindi mo kayang suklian ang nararamdaman ko, ayos lang, hindi kita pipilitin. Hindi pa rin siya nagsasalita kahit mas lalo tuloy akong kinabahan. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay niyang humawak sa pisngi ko. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya pero may luha sa mga mata. Ang tagal mong umamin. Ano? Akala mo ba ikaw lang ang natatakot? Hindi pa rin ako makapagsalita. Samantalang siya, marahang ngumiti. Mahal na rin kita. At kagaya mo, hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Nagising na lamang ako isang araw na hinahanap-hanap na rin kita. Yung tipong nasanay na akong kasama kita dito sa bahay. At syempre hindi ko inamin kagad dahil nakakahiya yun. Lalo at babae ako. Ayoko namang lumabas sa desperado ako. Kaya talagang hinintay kita. Pakiramdam ko tumigil ang mundo ko. Hindi ako nakagalaw at hindi ako makapagsalita. Nanlalaki lang ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Ano ba? Bakit parang hindi ka naniniwala? Mahal mo ako? Oo nga. Talaga ba? Sigurado ka ba dyan? Huwag mo naman sana akong pasahin dahil masasaktan talaga ako. Bigla siyang humalakhak, sabay pisil ng ilong ko. Oo nga, mahal nga kita. Kaya wag na mag-inerte pa dyan dahil baka bawiin kong sinabi ko. Wika niya, sabay kindat. Pagkalipas ng 1 buwan matapos naming aminin ni Zaria ang tunay naming nararamdaman para sa isa't isa, napagpasyahan naming magpakasal ulit. Nung una natawa pa siya nang sabihin ko ang plano ko dahil para sa kanya mag-asawa naman na kami at wala nang dahilan para ulitin pang seremonyas. Pero sinabi ko sa kanya na iba na ang kasal na ginawa namin noon. Napilitan lang kami noon dahil sa kagustuhan ng mga lolo namin. At kahit naging maayos ang pagsasama namin, gusto kong magkaroon kami ng sariling alaala. Yung kasal na pareho naming pinili at hindi pinilit ng kahit na sino. Kael, hindi ba sayang sa pera kung magpapakasal pa ulit tayo? Pwede naman tayong mamasyal na lang sa ibang bansa o kaya magsimula ng bagong negosyo. Sabi niya isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo sa sala. Napangiti ako at hinawakan ang kamay niya. Hindi sayang ang pera kapag para sa babaeng mahal ko. At saka gusto kong makita kang naglalakad papunta sa akin habang nakasuot ng wedding gown na hindi dahil sa obligasyon, kung hindi dahil gusto mong maging asawa talaga ako. Napailing siya habang nakangiti. Asawa mo naman na ako eh. Oo, pero gusto kong ikasal tayo ulit kasi mahal na natin ang isa't isa. Ang drama mo pala? Hindi ko akalain na ganyan ka. Akala ko talaga noon puro ka lang kalokohan. Hindi drama yun. Seryoso ako, no? Kung ganon, o sige, papayag ako pero wag mo naman masyadong engrande. Late mo nang sinabi. Tumaas agad ang kilay niya. Ang cute niya talaga kapag ganon. Anong ibig mong sabihin? Kinausap ko ng wedding planner nung nakaraang linggo pa. Nanlaki ang mga mata niya. Kael! Napahalakak ako nang habulin niya ako ng unan sa sala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Dapat sinabi mo muna dahil gusto ko simple lang at hindi yung bongga. Binitawan ko siya at niyakap ng mahigpit. Yakap na para bang ayoko na siyang bitawan. Wala ka nang magagawa dahil sinabi ko na yun at ayoko nang baguhin pa yun. Mas gusto ko kasi na engrande dahil gusto kong ipagsigawan sa lahat at makita nila kung gaano kitang kamahal. Nakakaloka ka naman eh, hindi ba parang medyo cheesy ka naman dyan? Natatawa niyang sabi. Walang cheesy sa ganun dahil mahal na mahal kita.
Makalipas ang ilang buwan ay dumating ang araw ng kasal namin. Ginanap yon sa isang napakagandang garden sa Tagaytay kung saan tanaw ang bundok at napapalibutan ng mga bulaklak. Maraming bisitang dumalo kabilang ang pamilya namin, mga kaibigan, business partners, at maging si Attorney Lucero na halos maiyak sa tuwa habang pinagmamasdan kami. Hindi ko maipaliwanag ang kaba ko habang naghihintay ako sa altar. Mas kinabahan pa yata ako kesa noong una kaming ikinasal. Paulit-ulit kong inaayos ang suot kong coat hanggang sa mapailing sa akin si Attorney Lucero. Kael, kumalma ka lang. Hindi naman tatakas ang asawa mo. Napabuntong hininga ako. Hindi ho ako sanay sa ganitong pakiramdam eh. Yan ang ibig sabihin ng pagmamahal. Napailing na lang ako. Pero nang magsimulang tumugtog ang musika at makita ko si Zariyang naglalakad papunta sa akin, habang nakasuot ng puting wedding gown ay pakiramdam ko, tumigil ang oras. Napakaganda niya. Mas maganda pa kaysa sa unang beses ko siyang nakita. Hindi ko na nga napigilang mapangiti ng maluwag. Paglapit niya sa akin ay mahina niyang sinabi, "Bakit parang maiiyak ka?" "Huwag kang maingay." "Kinakabahan ka?" "Sobra." "Kalma ka lang dyan. Para ka nang madudumi sa itsura mo." "Ewan ko sa'yo, maloko ka talaga kahit kailan." At sa araw na yun, muli kong pinangakuan ng sarili ko na aalagaan ko siya habang buhay. Matapos ang kasal ay hindi nagbago si Zaria. Kahit mayaman na siya at may mana mula sa pamilya Dizon, ay gusto pa rin niyang magkaroon ng sariling negosyo. Isang gabi lumapit siya sa akin habang nagbabasa ako sa study room. "Kael, may gusto sana akong sabihin." Ibinaba ko ang hawak kong libro. "Ano yun?" Gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo." Akala ko naman kung ano. "Hindi ka ba magagalit?" "Bakit naman ako magagalit?" Kasi baka isipin mong hindi ako kontento sa binibigay mo. Siyempre, gusto ko rin ng sariling pera. Dahil nasanay na ako magtrabaho para sa sarili ko. Ayokong humingi ng pera sa iyo porket asawa kita." "Zaria, mahal kita dahil matapang ka't independent ka. Ayokong mawala yun sa iyo. At ayoko namang baguhin ang mga nakasanayan mo. Hindi porket asawa mo ko may karapatan na akong baguhin ang mga gusto mong gawin sa buhay mo." Napangiti siya ng malawak at tila nagniningning ang mga mata niya. "Talaga?" "Oo. At tutulungan kita pero hindi ako makikialam. Ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang bahala sa lahat. At nandito lamang ako para suportahan ka." Agad niya akong niyakap ng mahigpit. "Salamat ng marami, Kael. The best ka talaga." Natawa naman ako sa sinabi niya bago siya hinalikan sa pisngi. "Pero huwag kang magrereklamo kapag napagod ka, ha?" "Hindi ako mahina, no? Hindi ako madaling mapagod. Kaya huwag kang ano dyan." At pinatunayan nga niya yon. Nagtayo siya ng sariling negosyo at araw-araw niya yung pinaghihirapan. Minsan napapagod siya at minsan nai-stress. Pero hindi siya sumusuko. Mas lalo ko tuloy siyang hinangaan. "Hindi ko akalain na sobrang sipag mo pala. Sigurado ka na ba? Okay ka lang ba? Baka kailangan mo ng pahinga." Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. "Nagpahinga na ako kahapon at ayoko naman palagi ako nagpapahinga, no? Hindi ako sanay na mas matagal ako nagpapahinga kaysa kumilos." Napangiti ako ng malawak habang nakatingin sa kanya. Napagtanto ko na tama lang pala na ipinakasal kaming dalawa nila lolo. Dahil hindi ko akalain na mamahalin ko siya ng sobra. Basta kapag napapagod ka, magpahinga ka. Hindi pwedeng palagi ka nilang nagtatrabaho. Siyempre, mas mahalaga pa rin ang health mo. "Oo, naiintindihan naman kita. Nagsasabi naman ako sa'yo, di ba, kapag napapagod na ako. Kaya wag mo na akong alalahanin pa dahil okay lang ako. At nagpapasalamat ako sa walang sawa mong pagsuporta sa akin." Lumipas ang ilang taon at mas lalo pang naging masaya ang pagsasama namin. Isang araw ay tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Nasa opisina ako noon nang tumawag si Zaria. "Kael, pwede ka bang umuwi ng maaga?" "Bakit? Namimiss mo na ako?" "Huwag kang assuming." "Sus, kunwari ka pa dyan eh. O sige, uuwi ako ng maaga. I love you, mahal kong asawa." "I love you too." Anya bago ibinaba ang tawag. Pagdating ko sa bahay, agad ko siyang hinanap.
Nasa kwarto siya at tahimik na nakaupo sa kama. Lumapit agad ako sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Bakit? May problema ba? Napatingin siya sa akin at halatang kinakabahan. Kael. May sasabihin ako sa iyo eh. Aniya, sabay kagatlabi. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya. Kasabay nito ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil masyadong seryoso mukha niya habang nakatingin sa akin. Ang seryoso mo naman. Kinakabahan naman ako dyan sa sasabihin mo. Pinilit kong matawa para mabawasan ng kaba sa dibdib ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Buntis na ako! Ilang segundo akong natulala. Pakiramdam ko hindi gumagana ang utak ko. Para akong nabingekit, hindi agad ako nakapagsalita. Ano? Natatawa siyang tumango. Buntis na ako! Magkaka-baby na tayo! Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla akong napatalon sa tuwa. Totoo ba? Magiging daddy na ako? Tumawa siya. Oo nga! Hindi ko napigilan ng sarili ko. Paulit-ulit ko siyang niyakap habang natatawa siya sa reaksyon ko. Pakiramdam ko noon, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. At lalo pang sumayang lahat nang malaman naming babae ang magiging anak namin. Mula noon, halos ako ng pinaka-overprotective na asawa. Kapag naglalakad siya, gusto kong alalayan. Kapag may bubuhatin siya, agad ko yung kinukuha. At kapag gusto niyang kumain ng kung ano-ano sa madaling araw, ako mismo ang bumibili. Huwag mo nga akong tratuhin na parang may sakit. Natatawa niyang sabi minsan. Napanguso ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ayoko lang na mapano kayo ni baby. Kael, buntis ako. Hindi ako madedelikado dahil lang naglakad ako. Pero gusto kong siguraduhin na okay ka talaga. Ewan ko sa'yo, ang OA mo naman masyado eh. Ganun talaga kasi mahal na mahal kita. Napailing siya pero nakangiti. At dumating na rin ang araw na pinakahihintay namin. Nung una kong marinig ang iyak ng anak namin parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Pagkatapos siyang linisin ng nurse, ay iniabot nila siya sa akin. Nanginginig pang mga kamay ko habang buhat siya. Napakaliit niya, maputi. At nang titigan kong mukha niya, natawa ko habang umiiyak. Kamukhang kamukha siya ni Zaria noong sanggol pa ito. Nakita ko kasi ang baby pictures ng asawa ko at para akong bumalik sa nakaraan. Napatingin ako kay Zaria na pagod pero nakangiti. Salamat asawa ko. Napangiti siya. Bakit ka umiiyak? Natawa ko habang pinupunasan ng mga luha ko. Hindi ko alam eh. At totoo yun. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Lumaki akong mayaman pero palagi kong nararamdaman na may kulang sa buhay ko. Hanggang sa dumating si Zaria. Huwag ka nang umiyak dyan dahil baka mahawa ang baby natin at umiyak rin. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. At pagkatapos ay tumingin sa anak namin. Napakaganda ng anak natin. Pakiramdam ko tuloy may kulang sa akin na bigla na lang nabuo. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo ko ng napakagandang regalo. Walang anuman. At ako rin pakiramdam ko. Nabuo na ako. At ganito pala yung pakiramdam ng isang magulang Kaya ipangako mo sa akin na palalakihin natin ang anak natin at ang mga magiging anak pa natin ng tama. Oo. Pinapangako ko at ipinapangako ko rin na magiging mabuting asawa ko at ama sa mga magiging anak pa natin. At ngayon, habang hawak ko ang anak namin at nakatingin sa babaeng pinakamamahal ko, saka ko lang lubos na intindihan ko anong ibig sabihin ng kumpletong pamilya. Sa wakas ay buo na ako at wala na akong ibang hihilingin pa kung hindi ang makasama silang dalawa habang buhay. Wakas!